nga, yung pagplano nila. Yung gano'n. Plano ng mga Duterte, bistado kaya humiling ng 433 security chief. Oh! Ganun ba yun? O, sige to, tuloy na natin kay Atty. Claire. Ang plano ng mga Duterte, bistado kaya humingi ng 433 security si VP Sara. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Atty. Claire Castro. Today is April 14, 2026 at pang-apat na po natin itong live stream. Pero hindi pa tayo tapos, marami pa tayong makukuha kay Marimil Madriaga. Pero for the meantime, ito muna po tayo. Yung pagpapatalsik kay PPBM. Pinagplanuhan mga ka-clear. Pinagplanuhan. Makapaw. At yun ay sabi ni Ramil Madriaga. Pero even before mga ka-clear, di ba? Even before, parang yun ay naaamoy Gloria Exactly. 2.0. Nangyayari na nga nung Gloria 2025 yan, attorney. At hindi natin alam kung sino nag-advise dyan. Kung si Senator Amy Marcos ba? O mismong si GMA. Di ba? Kaya, instead na pagka-presidente ang pinili, na sabi ng tatay, dapat presidente ka kasi mataas ang rating mo. Sinisiraan niya sa Pangulo. At the time, BBM pa lang. Weak leader, gumagamit ng ganyan. Baka naman style na yun mga ka-clear. Para, kumbaga meron na siyang pundasyon sa kwento niya, para in time, para gusto niyang pabaksitin si Pangulo, meron siyang na-create na kwento. Pwede, di ba? Pwedeng ganon. Sino ba naman ang gumagawa ng intriga? Sino ang gumagawa ng pagplanta ng ebidensya? Ay, kilala Kasi na yan. mga ka-clear, kung totoo itong sinasabi niya, kung totoo, hindi ba dapat hinuli niya na? Dapat tinatokhang niya na? Dapat nasa drugs list niya na? Diba? Harangan tayo. Again, Everyone mga who's bagong watched pasok, horror media or played huwag games long kalimutan enough. mag-like and subscribe mga kabsat. Bakit wala? Kahit yung PIDEA, sabi wala. Sino lang sabi nga sa listahan? Di ba si Jonathan? Morales. Si Jonathan si Punch Host? Puncher hole. Morales? Na ngayon, DDS, hindi ko nakikita yun Kasabayan yun ng mga Biglang naglaho, ng mga attorney. ibang mistresses. Di ba? Diyos ko po. So, yun tuloy naisip ko ngayon. Kung pinagplanuhan na nila si Pangulo, papalabasin ni Digong. Oo nga, may pa-I love you pa si Sara yung may maitim na balak pala. Talaga walang takot sa Diyos. Tama, Joy Canonisado. Diba? Hindi ba yun style ni dating Pangulo Duterte na tawagin niya si BBM na weak? Diba? Parang ayaw niyang patakbuhin. Tingin ko drama Para kunwari, hindi simulado na ang gusto niya talagang patakbuhin na vice president na presidente ay yung anak niya. Pero in truth, and in fact, ang balak talaga nila is Gloria 2.0. Ginawang bangko ng mga Duterte ang kabangyaman ng Pilipinas sa loob ng 8 taon, kaya pala halos araw-araw kayang bumiyay sa dahig at sa iba't ibang bansa ang mga Duterte at magbayad ng 17 lawyers. Actually, mga clear, ang Duterte hindi na 6 years. Kasi may 2 years. Tama ka, 8. Yun yung sinasabi ni VP Lenny. 8 taon na naubos natin regarding the WPS. Kasi may unity ng 2 years. Diba? Nasayang yung 2 years. Kasi ang daming parang pinagbigyan. Okay. Ito i-appoint mo. Okay. Ito ipunin mo. Okay. Sino ba yung dati nilang spokes? Mukhang hindi naman BBM yun Diba? Kasi nagsanib mas mukhang marami pa silang in-appoint kaysa sa presidente. Lumalabas na yung nawala sa sarili si Sara, totoo pala yung assassin. Naman. Diba? Mga Chris, tuloy tayo dito Tapos may papakinggan tayo mamaya. Kasi sabi nga natin, even before, ito na yung basa sa kanila. 2020. Sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Si BBM, umokay? Umokay siya? Nabababa siya? After ayaw. Sara took her oath as vice president. Malabong si BBM nagsuggest na bababa siya sa pwesto para si Lustay ang umupo. Ang posible si Amy ang nagsuggest noon. Base from day one, kasama na ang Duterte sa pagpaplano ni Amy O.
President. PRRD had a discussion with me Wait After Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with the Retired General. Wow! Nagkipag-usap na talaga siya sa Retired General. Siguro kasama sila Pokis of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all possible scenarios for unseating BBM by 2025. So, mukhang hindi, dito sa sentence niya, analyze natin hindi si BBM ang pumayag. Bakit? Kasi after taking the oath, nakipag-usap pa siya sa Retired Generals to unseat the President. So it means, hindi voluntaryong umuo si Pangulo na bababa ng 2025. Kasi kailangan pa niya Retired Generals to unseat the President, BBM. In case he renege on his promise. In case daw. Okay, so, I don't think so. Baka yun lang yung kwento sa kanya. The general objective was to ensure that BBM will only serve less than 4 years of his term as President. Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for presidency in 2028. Well, mga ka-clear, meron tayong nadidinig talaga na ganyan. May nadidinig tayo na ganyan. At nung pala natin sinasabi na 2.0. Tanungin kaya natin si ano? Ano nga? Marami alam kasi ito Hindi ko na banggitin pangalan. Sige, tuloy. Retired Generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he reneged on his promise, the general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. Kaya mga ka-clear, 2023, mukhang nagpaplano na si Madam Gloria. Pero Sablay. naharangan Tama. ni Speaker. Kaya galit na galit. Ito Sara. ito timeline to mga clear. Nagalit si Sara Galit dyan. na galit si VP Sara nung hindi nakapwesto Si o tinanggal Gloria. sa pwesto itong si Aling GMA. maliit. At galit na galit si VP Sara, tinawag na tambaluslos si Martin. Bakit? Ba't siya galit kay Martin? Kasi nakaharang. Humarang. Sa plano. Kung may plano man sila, naharangan. So mahihirapan sila ang dating, mahihirapan sila. Kaya anong plan B? Plan A dapat ganun, di ba? Anong plan B nila VP Sara? May plan B, may plan C, may plan D. Siraan. Si Tambaluslos at isama si PBBM. Siraan sa maisog. Tignan mo Siraan sa Nangyari. maisog. Ano? Droga. Bakit mga klip? Bakit yun ang point? Kasi galit ang tao sa nagdodroga. At yun yung naisip nilang paraan para magalit ang tao kay Pangulo Marcos Jr. kahit walang katotohanan yung kanilang pagbibinta. Dahil ang totoong nagdodroga ay si dating Pangulong Duterte. Na At umamin. sino ba yung nagwe-wake and bake? Diba? Sino nag-wake and ganon. bake? Ganun nila gustong ibain, mga ka-clear. Pero the following day, Grabe si attorney. ilang araw after nung magbabiyaya ang Pangulong Marcos Jr. with FN, nandun pa si VP Sara. Nakipagbeso pa si VP Sara. Samantalang sinisiraan ng tatay niya si Pangulong Marcos Jr. So kunwari hugas kamay si VP Sara, ang dating, wala akong alam Wala naman ako magagawa sa tatay ko. Diba? Kaya pala ganun at nandoon din si Amy Marcos sa Maisog Rally. Mga ka-clear, may plano. Diba? January to, mga ka-clear, sinumpulan nila. After ng Bagong Pilipinas, sinabayan yung Bagong Pilipinas launching. Mga ka-clear, sinabayan. Ang ganda-ganda ng plano sa, diba? So ano nabuhay tuloy doon, mga ka-clear? Ano nangyari doon? Mas pinansin yung paninira nila. Hindi yung magandang intensyon ng Bagong Pilipinas para maging disiplinado ang bawat tao, ang bawat public servant sa executive, mga sinira nila. Yun pala yun. Diba? Ito ba yun? Okay, tingnan natin si Buto. Hindi, Davao yung una Davao yung una, mga clear, maisog. Tapos sunod na nila yung maisog. Tapos BBM resign. Diba? Si Maria Sadang. Nag-start na sila mag-distab. Nag-start na sila. Mga ka-clear. Tuloy. 31. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men, either recommended by PRD for appointment or allied with the Dutertes, to reveal supposed corruption issues that will serve as a precursor for an impeachment or complaint. 32.
In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination. Yun nga, Aray. Yun diba? lang. Kaya galit na galit si VP Sara. Lumabas yung kanilang plano ni assassin. Franklin. She felt duped by their apparent term sharing arrangement, which allegedly had been the spark that lead her animosity against the incumbent. Yuyo Sipe. Diba? Mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang. Diba? Ito yung ginawa nila. Nagsunog. Kaso hindi umubra mga kulit kasi hindi sila pinayagan ng mga kasundaluhan sa kanang kapulisan. Hindi umubra yung plano pero ito yung style mga kaklir. Ginalit na lang ginalit yung taong bayan. Palace. It was also considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers to stage a coup. 33. One of my assignments was to recruit civil groups, schools, clubs, fraternities, criminal groups, and syndicates. So mga klira, yun yung plano. Tingnan natin to. May nakita ako. Ay, tingnan natin ha. Share ko. Share natin. Kita ko lang to. Magiging fiscalizer daw siya. Ano? Baka fiscalizer. Mahilig ka sa fix. Dati siyang fiscal, di ba? Ba't mahilig ka sa gano'n? Fiscalizer. Eh, ikaw ang dapat na, hindi gumagalang sa nag-fiscalize eh. Tama. O, di ba? Wala kang respeto eh, kapag sa batas eh. O, ngayon na naman, entra na naman. Bakit? Naglalatag na, nagsisimula na. Tandaan ninyo ang sinasabi natin. Dadating yung oras, ibabagsak nila yan eh. Paplanuhin nila. Makabalik sila sa pwesto eh. O mga kaibigan, para hindi mapanagot. Bakit? Sunod-sunod eh. Labasan ng mga baho ng anomalya. Pumunta ka sa website ng COA, magsasawa ka sa anomalya ng nakaraang administrasyon. Para lang yun sa taong 2021. Mga kaibigan, hindi pa kasama yung huli nilang panahon bago mag-eleksyon. Mga kaibigan, 2021 pa lang, pinag-uusapan dyan. At bukod dyan, yung mga nauna pa, na hindi mga nalutas sa tourism, di ba? Oo nga, di ba? Yung sumabog na anomalya ron, nila Cesar Montano, ni Wanda Teo, o nasan yun? Gano'n na lang, thank you. Mga kaibigan, asan yung pera? Yung Parmali, nasan yung pera? O gano'n lang, itong laptop, mga kaibigan, ang sabi ngayon ng bagong direktor ng PSDBM, ng kasalukuyang administrasyon, tinanong siya sa pagdinig ng Senado. Ano sinabi niya? Nung tanungin siya, illegal niya yung kontrata sa pagbili ng laptop. Una, yung kontrata, yung MOA na ginamit doon, 2025. Meaning to say, itong pagbili ng laptop ay ipinaloob nila para masakop ng Bayanihan Act. Ay! Yung Bayanihan Act, kailan yun? Noong pandemya. Isipin ninyo. Kaya ang sabi ng bagong director o isang opisyal ng PSDBM, illegal po yung kontrata sa pagbili ng laptop. O ano pa, hinihintay nyo? Di ba mga clear? So maliban dito, may napanood ako kay Kapersi dati, September yun eh. Na, kailangan dito ba yan? Ay, kaya Enzo ito eh. 3 years ago, totoo ba ang huling sinabi? Pahiram nga po, baka nandito ha. Makikiram nga po. Pahiram ha, tingnan natin kung nandito yung sinabi ni Kapersi. Ay, ito. Okay, ito. Parangan tayo ng sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yon, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan niyo yan, mga kaibigan. Kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito Bakit?
Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing Yan, pagbanat sa kanya. September 26, mga clear. Oh. Hindi lang pagpuni. Binabanata na nga, di ba sa New York? Oh, hindi sila makahinga. Hindi makaporma. Ahas daw sa Malacanang. Pipiliin niya Naputol na. ng investigasyon. War on drugs ay Gawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako, mga kaibigan. Katulad din ng maraming mga nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto'y si Vice President Leni Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, abay, kakampihan ko si Bongbong Marcos. No, makakita niyo to may premonition. Sabi ko sa inyo, di ba? Parang ito talaga, nakikinita-kinatay niya talaga yung plano nila VP Sara, nila VP Sara, ng mga Duterte. Yan ang tandaan ninyo. Sapagkat hindi na kailan pa man dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae, mga kaibigan. Agoy. Alam naman ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayong manindigan sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yon, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan. Di ba? So, teka lang, meron pa ba? Wait lang. Si Atty. Enzo na yata. Ito bang nakapula nagsalita? Hindi. Wala. Ayan, mga Chris, noon pa lang, naaamoy na. Oops, nawala si attorney. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat. Sorry, nawala ako. Diba? So, in other words, mga ka-clear, hindi lang to. Hanapin pa natin, Nasaan na ba yan? Okay, nasaan ka na? Hanap tayo. Yan, kasi may napanood ako mismo Pinagbantaan niya na aagawin aagawin talaga. So, yun yung delikado doon, mga ka-clear. Ito, natin to. Ito, nakapula. Natin to. Minsan mas napakinggan si Kaper sila. Pakinggan natin. Yan. At merong katumbasyon na mga parusa sa ating mga batas. Ganon yun Di ba? Katulad ni Digong nyo, nagkaroon siya ng kapangyarihan bilang presidente, inabuso niya. At hindi lang yun. Ang totoo, kaya ginawa ni Bado yan, dahil sa kanya nagkaroon siya ng paniwala na dapat ganito, naniwala na siya ron. Wala na, yun ang paniwala niya. Abusuhin na ang kapangyarihan. Sipin mo, pinaparatangan mo, huwag ka nang gumawa ng argumento sa Facebook. Kasi, yung argumento, i-reserva mo doon. Yung diskurso mo, na kayo ganito yan, kung sino-sino sinisisi mo, lahat na lang sa'yo, komunista Para wag kang mabatikos, matakot yung iba na nakakaunawa na mali ang ginagawa mo, para matakot silang questioning ka, pinaparatangan mong komunista. Di ba? Yun ang panakot Isasama ka, i-red tag ka. Tingnan mo yung pantry na tinayo. Di ba may bata na, bata pa yun yung babae. Nagtayo ng community pantry. Ana Patricia. Para makatulong sa kapwa-tao. Akalain mo, ni-red tag yun. Mga clear. Samantalang ang Pangulo yung lahat na nagtutulungan ngayon, tinawag pang bayani. Di ba? Sabi, community pantry, yung feeding program po ninyo, yan po ay malaking bagay na pagtulong sa kapwa. Ito lang po, kailan lang po. Mismong Pangulong sabi, isa po kayo sa mga bayani. Maraming salamat. Samantalang kita dating Pangulong Duterte, nileretag yung community pantry. Dapat sila lang ang bida. Hindi naman nila mapakain yung buong mga jeepney drivers. Nilagay niya sa panganib yung buhay ng bata, na ang ginawa lamang ng bata naghangad na makatulong sa kapwa. Mga kaibigan. Kasi ano pa siya nun? Ito mga ito nagpapanggap, pati si Digonyo si Digonyo, magiging fiscalizer daw siya. Anong baka fiscalizer? Mahilig ka sa fix. Dati siyang fiscal, di ba? Totoo naman yan, inamin ako, wala na akong makita mga clear Okay. So yun pinakita lang natin na even before, hiniram natin yung video ni Atty. Enzo. Pahiram, thank you. Pahiram, hiniram na. Well anyway, pinakita natin dito mga clear. Ito sinasabi ni Madriaga, may pattern. Wala? Nakikita ang ebidensya. Kahit hindi nga siya magsalita dito, jamin din piso hindi siya magsalita dito, ramdam. Di ba? Ang masarap tanongin dito, tingin ko isa sa mga pwede natin ma-interview patungkol dito, si Senator Trillanes. Di ba? Tignan natin, may pattern ba talaga na Gloria 2.0? Di ba? Talaga bang midnight appointees?
para maraming ahas, maraming puting ahas. Di ba? Na siyang magmo-monitor at magre-report sa mga Duterte ng nangyayari sa palasyo. Di ba? So yun mga ka-clear. O ma'am, kasama ba si Amy sa plano na ipapatay si Ivan? I don't think so. Ay, hindi ko alam. Yun lang. Mga ka-clear, ito di ko pa kasi napanood ang buo ito kung ano binanggit niya. Okay? So, babasahin, after this vlog, after itong live stream natin, pakikinggan kong buo, kahit mapuyat na ako, pakikinggan kong buo ito kasi hindi ko talaga napanood. Ang dami naming meetings kanina. Inumpisahan po namin yung uplift committee meeting. After that, nag-briefing kami ilang oras yun. Nag-start na yung hearing, so hindi ko siya napanood. Tapos after that, meron pa kaming meeting after. Sentry, walang iba. Sabi ni Mencho Yamamoto, kabisado niya amoy at hilak ni GMA at mga Duterte. Diba? Saka, ito lang mga clear eh. Oh, di ba may binanggit dito si Madriaga? Bakit nagtayo ng BPSP? Ito pinakita ko na sa inyo before yan eh. BPSPG. Bakit? Di ba? Di ba, ang sabi dito, nagpapasalamat siya. Ito, pakita ko Pakita ko sa inyo mga clear. Ano ba yun? Wait lang. Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Talagang may balak. Mano lang to? Maliit. Wala si attorney. Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan. Sorry, nawala na naman ako. Sorry. Bigla. May napipindot ako, nawawala ako. Pakita ko sa inyo to Kaya alam ko na mukhang yun ang balak, mga Kira. Wait. Kukuha ko na mas maliit na mas maliit. Mas malaki na statement. Okay, nasan ba? Ito pakita ko Diba, gumawa sila for the first time ng BP, SPG, mga ka-clear, na hiwalay. Wait lang Okay? Pakita ko Talagang pinalano nila to, mga ka-clear. Pakita ko. Okay. DND OKs, June 25 pa lang to, mga ka-clear 2022. June 25. Okay, sa activation of BP Security Protection Group. Wala niya si BP Lenny The Department of Defense has approved the activation of the Vice Presidential Security and Protection Group, a dedicated unit that will ensure the safety and security of the Vice President and family. Okay? Itong si Centeno, teka lang, magtatanong lang ako sino ang nag-appoint dito? Wait lang Itong si AFP Chief of Staff General Andres Centeno. Sino nag-appoint dito? Teka lang. Tingnan ko lang mga Kira. I-check ko lang. Kasi ano to Kaninong panahon to? Okay. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. appointed General Andres Centeno as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines on January 6, 2023. Bakit ganun? 2023 siya. Wait this was the appointment as Centeno previously served as the 57th AP Chief from November 2021 to August 2022 under President Rodrigo Duterte. Duterte to. Ito mga kliro. Reappointment lang as Centeno previously served as the 57th AFP Chief of Staff from November 2021 to August 2022 under the former President Rodrigo Duterte. Diba? Kopi ko Blanca, di lang creamy, gentle din sa tummy. Switch na! As natin So nauna na siyang in-appoint as Chief of Staff after he served in the same position sa panahon to ni Duterte, mga kli. November 12, 2021. Tapos ni-reappoint lang siya. Diba? So, Duterte to. So ngayon, mga kakli. So, hanggang August 2022 kasi siya So, appointed siya ni Duterte. So, nag-activate ngayon siya ng BP-SPG. Ngayon, itong BP-SPG, mga clear, ay nagpasalamat. Yan In the statement, Vice President-elect. Di pa nanunumpa. Vice President-elect pa lang. Sino pinasalamatan niya? Thanks, Secretary Delphine Lorenzana. Tao ni Digong. And DND-NAP organizations for the positive response and activations
to the request. So, sino nag-request? That security unit separate from the presidential security group be created and be assigned to the office of the Vice President. Pinahiwalay niya. At mukhang mas marami pa siya. At ang nag-activate, ang umoo ay si Lorenzana na tao ni Digong. Tapos Chief of Staff, appointed din dati ni Digong. Diba? So ngayon mga clear, bakit ito? Bakit ito inactivate? Okay, sabi dito mga clear, ito na lang kahit maiksi. Maiksi siya eh. Maiksi Ay, maiksi. Maliit. Yan, kita nyo? Ayan o, tignan nyo The foresight was demonstrated in this activation was likewise highly laudable. That it may be expected to solve challenges. That it may be expected to solve the challenges if in future elections the Vice President and the President face the misfortune of heavy strained relations. May ina-anticipate sila, mga clear, strained relations. So, kailangan, ayan allow me to extend my gratitude to the Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana. Doon siya nagpasalamat, tao ni Digong. Inactivate ang VP SPG na wala ito kay VP Lenny at that time. Bakit? For, diba, in the future, for possible strained relations with the President. See? Diba mga ka-clear? Ina-anticipate nila. Kaya, ikiwento to, diba, ni Madriaga? Siguro tomorrow natin pag-uusapan to mga ka-clear. Pinag-usapan nila dito yung VP-SPG at kasama yun sa plano. At tingin ko, sa akin mga ka-clear, yung pagpili na siya ang DND Secretary, yun ay nasa isip. Yun ay nasa isip. Problem is, umoo si Pangulo Marcos Jr. Pero nanalo, hindi sa kanya binigay. Education na binigay sa kanya. Baka kasi may naaamoy din si Pangulo. Bakit yon? Anong alam mo dun? Diba? Yun. Pag hawak mo militar, mga ka-clear, alam na this, alam na that. Militar. Yun yung target ni VP Sara. So kung anong plano niya, anong gusto niya? Para masawata daw ang NPA, tapos sabi niya ngayon, may marami pa rin NPA. Hindi natin masyadong problema NPA. Problema natin yung problema sa WPS eh. Diba? So yun lang, Kaya siguro yung mga sinasabi ni VP ni Madriaga, parang may mga resibo tayo nakikita. 'Di ba? May mga resibo tayo nakikita. May mga parang yung pagpaplano noon, oo nga no. Bakit ganoon? Bakit gusto niya doon sa posisyon na yun? Tapos may VP SPG. Tapos nagkaroon ng maisog. Nagkaawayan. Nagplano. Mga kaalyado ngayon talagang to the max ang paninira kahit fake news. At ano sigaw? BBM resign. Diba? Yun ang sigaw nila. O yan, kitang-kita mo na mga clear. Gloria 2.0 ang binalak. It all connects the dots. Itong mga sinasabi ni Madriaga. Tama, Eliezer MB. Okay mga clear, maraming salamat. Bukas maraming pa tayong tatikapin kasi ito hapyaw-hapyaw lang. So, thank you Mami Ida Masukat, Mami Salamat, attorney. Thank you. So actually kahapon pa yun. Tingnan ko anong marites nito. Ang hahaba kasi attorney. Artist kasi nung